Ciao Raga, kumusta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin kaya makinig na maigi, unawain mabuti at panoodin ang video hanggang dulo. Baka kasi ikaw ay isa din doon sa mga nagtatanong kung ano ga ang tungkol sa balitang kagaya na rin. Stop na ang bulletini per versamento ng contributi ng COLF, badante e babysitter. Alin ga ang tinutukoy na stop na ngayong 2026? Yun bang contributi IMSS ang stop na o baka naman yung bulletini IMSS na informato cartaceo? Paano ga magbabayad ang mga datori di lavoro ngayon? Para malinawan tayo Raga, alamin natin ang explanation. Dopo na sigla, partiamo. Kung ikaw ay nasa settore na lavoro domestico, halimbawa, nagtatrabaho ka bilang isang COLF o isang badante o isang babysitter, dapat ay aware ka sa pagbabago na ito regarding sa pagbabayad ng iyong contributi IMSS. Although ang pagbabago na ito ay ang amo ang direktang naapektuhan at hindi ang worker. Kung ikaw na isang worker ay dapat na alam ang tungkol sa pagbabago na ito, mas dapat na ang iyong amo ay aware sa changes na ito ngayong 2026. Kaya after na mapanood mo ang video na ito at malaman mo, maintindihan mo ng malinaw ang information na mababanggit sa video na ito, maigi na banggitin mo ito sa iyong amo o datore di lavoro. That way, maipapaalam mo sa kanya na aware ka sa mga ganitong bagay na mayroong kinalaman tungkol sa iyong employment. Maging ikaw din, malalaman mo kung aware ga o hindi ang iyong amo tungkol sa pagbabago na ito ngayong 2026 patungkol sa pagbabayad ng iyong contributi IMSS. Tandaan na mahalaga ang iyong contributi IMSS para sa natatanggap na health services dito sa Italia at maging sa pagtanggap ng iyong pensyon sa takdang panahon. Dapat din na ang payment para sa contributi IMSS ay updated at saka on time. Are ang schedule ng payment ng contributi IMSS kada trimestre para sa taong 2026. Bali, 4 na beses yan. Tandaan, kapag ang AGIS ay pumatak ng araw ng Sabado, Linggo o araw ng holiday, automatic na napapalipat ang iskadensa sa next working day. Last December 19, 2025, ipinaalam ni IMSS na mula January 2026, hindi na sila magpapadala pa ng lettera annuale in formato cartaceo kung saan naka-indicate doon sa sulat kung paano babayaran at yung mismong bulletin ni IMSS. Sa mga amo o datori di lavoro ng lavoro domestico na ang edad ng amo ay mas mababa sa 76 years old kahit na nag-request pa ang amo o maging ang mga bagong datori di lavoro. Ang mga amo na below 76 years old ang edad, sila ay kokontakin ni IMSS para abisuhan at bigyan ng technical support para sa pagbabago na ito. Samantalang ang mga amo naman o datori na ang edad ay 76 years old mismo and above, patuloy pa din silang makakatanggap ng bulletin ni IMSS na papel pa. Pero last na iyan sa taon na 2026. Last nang makakatanggap ngayong 2026 ang mga amo na ang edad ay 76 years old and above. Kaya gayaan ay dahil habang nasa transition stage pa ang bagong procedure na iyan. Para naman sa lahat ng mga magiging bagong raporti di lavoro, hindi na din posible na mag-request kay IMSS na padalhan pa ng bulletini na papel pa. Ang tawag ni IMSS sa pagbabago na iyan ay dematerializzazione, na ang purpose ay para sa process ng digitalization and simplification. Pati na din cost-cutting ng expenses para makatipid at magkaroon ng sustainable development. Kaya ngayong 2026, kung hindi na makakatanggap ang mga amo ng bulletin ni IMSS na papel, papaano sila magbabayad ng kontributi ng kanilang worker? Saan manggagaling ngayon yung bulletin ni IMSS na iyan? Para makakuha ng kopya ng bulletin ni IMSS ang amo, na syempre yan ay dapat nababayaran ng amo,
ang mangyayari ngayon ay online na. Ang gagawin ng amo, doon sa official website ni IMPS, ay pupunta siya din sa Portale dei Pagamenti. Pipiliin ang voce na Lavoratori Domestici, poi i-click yung Entra nel Servizio. Tapos ay itatype lang niya yung needed na info, kagaya ng Codice Fiscale niya at yung Codice Rapporto Lavoro. Then pipiliin lang niya yung bulletini na ida-download niya. Garne ang sample ng bulletini sa tinutukoy natin. Online yan, madadownload. Kapag ang amo ay nag-istampa niyan, mabibigyan niya yung kanyang worker ng kopya. Ang amo ay ganun pa din ang pwedeng gawin na mode of payment. Maaring online o home banking. Pwede din na gawin ang payment tramited doon sa app IMPS Mobile o kaya naman ay sa app IO. Sa sito pa din ni IMPS ay madadownload at saka mai-print ang kopya ng rechivuta ng pagamento ng bulletin ni IMPS. At dahil online na ngayon, hindi na kailangan pa na hintayin na dumating ang bulletini sa bahay o pumunta pa ng personal sa sportello. Pwedeng gawin yan ng amo independently, 24 oras su 24 at 7 giorni su 7. Para sa ibang amo, hindi na din yan bagong bagay dahil maraming mga amo na talagang online na sila kumukuha ng kopya ng bulletin ni IMPS o maaari na yung kanilang patronato o yung kanyang komersyalista ang gumagawa niyan. Abangan mo raga, sa susunod na video, ang tungkol sa dalawang bagay na are. Una, paano ka mag-verify online kung nabayaran ka nga ng iyong amo ang iyong mga bulletin ni IMPS. That way, ay ma-check mo din independently kung hindi pa nababayaran o kung nabayaran man ay kung tama ga at on time ga ang ginawang payment ng iyong amo. Pangalawa, aalamin din natin sa susunod na video kung ano ang pwede mong gawin sa perkaso na ang iyong amo ay hindi nababayaran ang iyong mga contributi IMPS. Abangan mo yan talaga ha. Ipapakita ko lang ulit sa iyo are ang mga iskadense ng pagamenti ng contributi IMPS ngayong 2026 kasama yung updated na instruction ni IMPS para sa taong 2026. Ayun raga, sana naging malino sa iyo, nakatulong sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng information ang pinag-usapan natin sa video na ito. Kung maaari ay ma-share mo rin sa iba para na sa ganun, yung mga kakilala mo, kapamilya mo, mga kaibigan mo na alam mo na makakatulong sa kanila ang information na ito ay matulungan din natin. Maraming salamat sa panonood raga, maraming salamat sa pagsuporta mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!